Nagkikislapang ilaw. Malakas na tugtog at mausok na paligid ang bumungad kay Caleb nang sandaling makapasok siya sa Blue Night Bar na madalas nilang puntahan ng dalawang kaibigan. Naghihintay na sa kanya sina Robert at Vicente sa loob. Ang usapan ay makikita sila ron sa pagsapit ng alas 8 ng gabi. Pero dahil hindi niya agad maiwan si Maginda, natagalan pa siya ng kalahating oras. Nalaman ni Annie ang nangyari sa Las Vegas. Yung babaeng naka one night stand ko, kumuha pala ng litrato namin at in-upload sa social media. Inisang lagok ni Vicente ang alak na laman ng kupitan nito. They have mutual friends, bro. Sa laki ng mundo, bakit nagkaroon pa sila ng mutual friend? Natatawang umiling si Robert matapos ding uminom ng alak. Nakatuon ang paningin nito sa ibang direksyon, ngunit ang pandinig ay nananatili kay Vicente. The moment Annie saw the picture, she just stood up and walked away. She didn't even bother to confront me. She just left. Matapos dumating ang panibagong mga alak na in-order nila, diretso niyang nilagok ang alak sa baso niya at naiiling na sinandal ang likod sa sandalan ng upuan. Nabaling sa kanya ang tingin ni Robert. Kung mayroon mang higit na nakakakilala sa kanya, maliban sa asawa, yun ang dalawa niyang kaibigan. Sa isang tingin ay alam na agad ni Robert na may iniinda siyang problema. Did Maginda find out? Napangiwi siya pagkatapos ubusin ang pangalawang baso niya. Nilingon niya ang kaibigan at matagal itong tinitigan. Hindi siya nagsalita at hinintay na lang itong magpatuloy sa gustong sabihin. Ngumiti lang ang lalaki. Muling sumimsim ng alak sa hawak na baso bago dumukwang at nilapag yon sa ibabaw ng mesa. Mula sa Pilipinas, sinundan ka ng babaeng yon hanggang Las Vegas. Imposibleng walang nangyari sa inyo. Muli itong nag-angat ng tingin sa kanya bago nang uunawang ngumiti. Mula kay Robert, tinapunan niya ng sulyap si Vicente at nakitang nakapikit na ito. Bago pa man sila dumating ay nagiinom na pala ito, kaya ngayon ay bagsak na ang lalaki. Bumuntong hininga siya. Gusto niyang magsalita, ngunit sa parehong pagkakataon, ayaw rin niyang maglabas ng saloobin kahit kanino. Gusto niyang sarilinin na lang ang problema niya. Katulad niya ay nagpakawala rin ng hangin si Robert bago isinandal ang likod sa upuan. Bakit nga ba nagloloko ang mga lalaki? Ang iba sa atin, nagloloko dahil fetish na talaga ang mambabae kahit mahal pa nila ang karelasyon nila. Sabay silang napalingon sa kaibigang si Vicente bago natatawang nailing. Inubos niya ang laman ng pangatlong baso ng alak saka muling itinuon ang tingin kay Robert. Hinintay niya itong magpatuloy sa pagsasalita. Yung iba naman, nagloloko dahil sadyang natutukso lang. Nagkibit balikat pa ito bago nagpakawala ng hangin. May ilan naman na naghahanap ng excitement at adventure. At yung iba pa, nagkakasala dahil nahuhulog sa mga babae nila. Matagal niyang tinitigan ang mukha nito pagkatapos ng mga sinabi. Sa puntong yon, hinuha niya ay hindi lang si Vicente ang may problema sa relasyon. Tahimik siyang nilingon ni Robert at saka matagal na tinitigan. Kitang-kita niya sa mukha nito ang pangangating ilabas ang nilalaman ng isip pero pinipigilan pa rin ang sarili. Pare, alin ka sa mga nabanggit ko? Natigilan siya at unti-unting naibaba ang hawak na pang-apat na baso ng alak. Seryoso ang mga mata ni Robert. Palibhasa, kasama si Eliana, nangako ito kay Maggie noong araw ng kasal nila ng asawa na babantayan siya nito at hindi hahayaang magloko. Alam mo kasi, natukso lang ako nung gabing yun. Hindi ko sinasadyang masaktan si Tin. Nag-usap kami at tinanong niya ako kung pati ba kayo ni Vicente ay nakalimot din. Tuluyan na niyang ibinaba ang hawak na baso. Tumitig siya ng diretsyo. Walang partikular na bagay ang pinupukusan ng kanyang mga mata. Iwasan mo ng modelong yon. Naikwento sa akin ni Aliana na madalas siyang magtungo sa opisina mo. Huwag mong hayaang magkasala ka dahil nahulog ka na sa iba. Dahil sa sinabi nito, tuluyan siyang nahulog sa malalim na pag-iisip. Saan nga ba siya nabibilang sa apat nitong sinabi? Noong una, akala niya ay natukso lang siya. Pero sa paglipas ng araw, gusto na niya ang kakaibang adventure kasama ang dalagang modelo. Hanggang saan siya dadalhin ang tawag ng laman na nararamdaman niya kay Lara? Good morning, baby! Naramdaman niya ang malambot na mga labi ng asawa sa pisngi niya.
Nagising siyang nananakit ang ulo mula sa pag-inom sa nagdaang gabi. Tuluyan siyang napaupo nang makita sa tabi niya si Maginda. Nakangiti ito habang tangan sa isang kamay ang tasa ng kapeng umuusok pa sa init. Luminga siya sa paligid nang mapansing maliwanag na, "Don't worry, I called Aliana kanina. Sinabi kong mahuhuli ka sandali, pero papasok ka." Matagal niyang tinitigan ang muka ng asawa bago napatango. Iniisip pa rin ang nangyari noong nagdaang gabi. Napansin niyang nakaputing sando lang ang babae at denim shorts. Inabot nito sa kanya ang dalang kape. "Thanks, baby." Tumalikod ito at kinuha ang tray ng pagkain sa ibabaw ng side table. "Nagluto na ako ng breakfast. Here, dito ka na kumain." Gumuhit sa isang ngiti ang mga labi niya nang makita ang bacon at 2 fried egg sa ibabaw ng pancake. "Thank you, baby." Hinipan niya ang kape bago humigop. Napapikit siya nang sumayad sa lalamunan niya ang mainit at masarap na timpla ng kape ng asawa. "Lasing na lasing ka kagabi. Mabuti na lang tipsy lang si Robert. Bakit ka ba naglasing? Alam mo namang may pasok ka sa work." Nahimigan niya ng pag-aalala ang boses ng asawa. Inabot niya ang pisngi nito at masuyo yung inaplos. "Hindi mo naman yan madalas gawin. Is there something bothering you?" Umusog pa ito palapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Sa kanya naalala ang pinag-usapan nila ni Robert kagabi. Ang dahilan kung bakit siya naglasing ng sobra. Si Lara. Matapos niyang kumain ng agahan, agad na siyang naligo at nagbihis. Si Maginda ang naghanda ng susuotin niya, kaya nang makalabas ng shower, mabilis na siyang nakabihis. Wala pang 8:00, handa na siyang umalis para pumunta sa trabaho. Nakaakbay siya sa asawa at hinatid siya nito palabas ng bahay nila. "Baby, uwi ka ng maaga ha." "Bakit?" Binawi niya ang kamay na nakaakbay rito at hinarap ito nang makalabas sila ng pintuan. Sandaling natigilan si Maggie at napasimangot. "Dapat ba may dahilan? Hindi pwedeng gusto ko lang?" Alanganin siyang napatawa bago ngumiti sa babae at hinalikan ito sa pisngi. "I'm sorry, medyo marami lang akong iniisip." "Yeah, of course. I'll be home early." Agad nitong nahawakan ang kamay niya at mabilis siyang nadampian ng halik sa mga labi. Masigla itong kumaway at nagpaalam. Kumaway na rin siya sa babae bago sumakay sa sariling kotse. Ni hindi magawang umabot ng ngiti niya sa mga mata. Nakokonsensya siya at gusto niyang ipagtapat kay Maggie ang buong katotohanan. Pero sa parehong pagkakataon, natatakot siyang gawin yun. Natatakot siya sa magiging resulta, sa pagdadaanan nilang sakit at hirap. Lalo na kay Maggie. Takot siyang makita itong nasasaktan. Otomatikong bumukas ang gate ng tarangkahan nila nang may pindutin siya sa dalang remote. Pero hindi pa man nakakalabas, narinig na niya ang pagtunog ng message notification ng cellphone niya. Natigilan siya sandali bago bumuntong hiningang tinukot yon sa bulsa at binuksan ang natanggap na mensahe mula kay Lara. "May package akong ipinadala sa office mo, susi ng kondo ko. Hihintayin kita bago magtakip silim." Pinarada ng lalaki sa tabi ng guardhouse ang kotseng minamaneho nito nang makita ang pagsenyas ng gwardya sa kanya. Ibinaba niya ang salaming bintana at hinintay itong makalapit. "Sir, nakuha na po namin ang kopya ng bidyong sinasabi nyo." Dahil sa sinabi ng lalaki, mabilis siyang umibis ng sasakyan at sumunod sa gwardya patungo sa loob ng maliit na bahay. Sa loob noon ay may isa pang guard na nakaharap sa monitor ng computer nito. "Ito na po ang kopya ng araw na hinihingi ninyo." Itinuro nito ang isang lalaki na nakatayo sa tabi ng poste. Mas lalo niyang nilapit ang sarili sa computer upang mas mapagmasdan ng mabuti ang video. Totoo nga ang sinabi ng asawa niya. May lalaking nakaitim ang nagmamatsyag sa babae. Tinitigan nilang mabuti ang lalaking nakatayo at nakitang kay Maginda nakatuon ang paningin nito, habang ang babae ay abala sa pagsusunog sa harap ng metal trash can. "Sa nakikita niyo sir, nang makita ni ma'am ang lalaki at napansin nito yon, dali itong umalis sa pwesto at naglakad palayo." Nag-isang guhit ang mga kilay niya habang pinanood na humakbang palayo ang lalaki. Pero hindi pa po siya umalis. Muling umangat ang kamay ng gwardya at itinuro ang asawa niya. "Mapapansin po natin na nagmadaling pumasok si ma'am sa loob ng bahay niyo. Sa puntong ito sir, bumalik yung lalaki sa pwesto nito kanina." Lalong kumunot ang noo niya sa napapanood. Tama ang gwardya. Bumalik nga ang lalaki sa pwesto nito at muling tinanaw ang bahay nila.
Nanatili pa po ang lalaki sa kinatatayuan nito sa loob ng kalahating oras. Nang maisip niya siguro na hindi na lalabas si ma'am, saka pa lang po ito umalis. Kumuyom ang mga kamao niya sa napanood. Ngayon sigurado na sila na si Maginda nga ang pakay nito. Natatakpan ng cap ang mukha ng lalaki pero makikitang pinanonood nito ang kilos ng asawa niya. Higpitan niyo pa ang security at pagbabantay. Kada oras magpatrol kayo at pakidaanan ng bahay namin. Kapag hinahinala ang tao, aksyonan niyo na agad. Tumango ang dalawa sa mga sinabi niya. Bago tuluyang pumasok sa opisina ay tinawagan din niya ang ilang kakilala na pwedeng magbantay sa bahay nila. Hindi tuloy siya matahimik. Nagtataka siya kung sino ang lalaking nagmamasid kay Maginda. Hindi ang asawa niya ang tipo ng may kaaway dahil napakalambing at tahimik nito. Ni hindi ito madalas lumabas ng bahay nila. Pagdating sa opisina ay agad siyang binati ni Aliana. Matapos siyang bigyan nito ng kape ay binasa ng babae ang schedule niya para sa araw na yon. Bakit parang malalim iniisip mo? May problema ka ba? Nagbuga siya ng hangin matapos umayos ng pagkakaupo. Inabot niya ang kape sa ibabaw ng mesa at bahagyang humigop. Nag-away ba kayo ni Maggie? Umiling siya sa tanong nito. Walang pakialam niyang kinuha ang ilang papeles sa ibabaw ng mesa niya. Saka naman niya napansin ang isang pulang kahon sa ibabaw ng opisina niya. Nang makita yon ay naalala niya ang pinadalang mensahe ni Lara. Hindi talaga kayo mag-aaway ni Maggie. Masyado yung mabait at mahal na mahal ka para makipagtalo sa'yo. Napatigil sandali ang dalaga nang mapansin nito na nakatitig siya sa kahon. Umiirap nitong pinag-cruise ang dalawang braso sa tapat ng dibdib. May nag-deliver niyan kanina. The delivery boy said it was from Lara Vasquez. Nang marinig ang sinabi ng babae ay isinandal niya ang likod sa inuupuan. Tama nga siya. Galing yun sa dalaga. Ngayon ay sigurado na siya sa kung ano ang laman nun. What's happening? Why is that woman giving you a gift? Kumunot ang noo niya nang sa wakas ay tuunan ito ng tingin. Gift? Tumango ang babae. Yeah, gift. Ano pa bang tawag mo dyan? Nginuso nito ang kahon. Nang marinig nila ang pagtunog ng telepono sa mesa nito, agad siyang iniwan ng dalaga para lumabas. Bumubuntong hininga niya muling binalingan ang pulang kahon. May nag-uudyok sa kanya para kunin yun. Pero sa tuwing naaalala si Maginda ay nagagawa niyang kontrolin ang sarili. Hindi porke may nangyayari sa kanila ng babae, hahayaan na lang niya ang sarili na maglunoy sa nagbabagang kumunoy sa tuwing niya naisin niya. Buong araw ay inabala niya ang sarili sa pagtatrabaho. Kahit ang mga problema ng kumpanya at ibang alalahanin ng negosyo ay pilit na niyang inayos at pinagkasya sa oras niya. Mawala lamang sa isip niya si Lara. Matapos magpatawag ng bigla ang meeting para pag-usapan ang susunod nilang il-launch na project, habang abala sa pagsasalita ang head ng planning department, paulit-ulit niyang tinitingnan ang relong pambisig upang makita ang oras. 4:00. Balisa siya at halatang malalim ang iniisip. Pinipilit niyang ituon ang atensyon sa nagsasalita sa harap nila, pero ang isip niya lumilipad sa dalaga. Paulit-ulit na naglalaro ang eksenang napanood niya sa video na ipinadala nito. Mayat maya rin ang pagpasok ng bawat salitang nabasa niya sa mensaheng ipinadala nito. Makalipas ng halos 1 oras, tuluyan niyang tinapos ang kanilang meeting. 5:00 na ng mga sandaling yun. Ilang minuto na lamang ang hihintayin at tuluyan ng magpapaalam ang araw. Nanatili siya sa loob ng meeting room habang matalim ang mga matang nakatitig sa kawalan. Nakalabas na ang lahat ng kasali sa meeting kanina at tanging siya na lamang ang naiwan sa loob. Caleb, fix your mind. Sumandal siya sa inuupuan at mariing ipinikit ang mga mata. Ilang minuto pa ang lumipas, nagdesisyon siyang tumayo na at nagtungo sa sariling opisina. Nang makapasok, ang pulang kahon ang unang bumungad sa paningin niya. Pilit niyang ibinaling ang tingin sa ibang bagay. Pagod na naupo siya sa swivel chair at isa-isang inalis ang pagkakabotones ng suit niya at saka niluwagan ang sariling necktie. Pakiramdam niya ay init na init siya. Maging ang ulo niya ay mainit. Sumagi lang sa isipan ang dalagang si Lara ay naiinis na siya. Masyado na nitong ginugulo ang isip niya. Yun ang unang pagkakataon na naguluhan siya dahil sa babae. Narinig niya ang ilang katok sa pinto ng opisina niya bago yung bumukas at pumasok si Aliana. May dala itong isang baso ng tubig. Sa tingin niya ay malamig yun dahil namamawis pa ang katawan ng baso. Are you okay? You look exhausted. Nilapag nito ang baso sa ibabaw ng mesa niya.
Walang salita niyang kinuha yon saka mabilis na ininom. Natigilan pa ang babae nang makita kung paano niya ubusin ng tubig sa isang baso. Nagtataka itong pinagmasdan siya. "You're not okay. Anong problema?" Pumikit siya matapos marinig ang tanong nito. Inubos niya ang laman ng baso sa pag-aasam na mababawasan noon ang init ng katawan niya. Pero sa huli ay walang nangyari. Patuloy ang pagkulo ng bagay sa loob niya na hindi niya magawang pangalanan. "Caleb, tell me what's wrong. Hindi ka mukhang maayos." Ilang beses siyang lumanok bago umiling sa dalaga. Hindi mapakali ang mga paa niya. Tila may gustong puntahan. Ayaw niyang patulan si Lara. Ayaw niyang bumigay sa gustong mangyari ng babae. Pero ang init sa loob ng katawan niya, bumubula. Nagsusumigaw ito at gustong kumawala. Alam niyang ang dalagang modelo lamang ang makakapawi sa init na yun. Sa lahat ng pinagagagawa nito, kung ano-anong eksena na ang pumapasok sa isip niya. Bagay na mas lalong nagpapalala sa sitwasyon. Sa huli, naiiling siyang tumayo at mabilis na dinampot ang pulang kahon sa mesa. Nagugulumihanan naman siyang sinundan ni Aliana. Pilit siya nitong tinatanong kung ano ang problema. Nang makapasok sa elevator ay muli niya nilingon ang dalaga. "Uuwi na ako. Ikaw nang bahala." Matapos niyang sabihin yon ay tuluyang sumara ang pinto ng elevator. Nagpakawala siya ng hangin matapos niyang tumigil sa paglalakad sa harap ng isang pinto. Binuksan niya ang hawak na kahon at nakita ang isang susi doon. Nagtaas siya ng noo. Alam niyang kung papasok siya sa pintuang yun, mahihirapan na siyang lumabas. Kinuha niya ang susi sa loob ng kahon. Kasabay nun ang biglang paglabas ng nakangiting imahen ng asawa sa isip niya. Mariin siyang pumikit at ilang beses siyang lumunok. Pinilit niyang iwaksi ang larawan ng nakangiting asawa sa isip niya. Kung gagawin niya yun, hindi niya dapat alalahanin si Maggie. Ngayon ay may kakayahan siyang tumanggi kay Lara. Nasa kanya kung magtataksil siya sa asawa o hindi. Pero pinili niyang pumunta. Pinili niya ang pagtataksil kaya hindi na siya dapat magdalawang isip pa. Kusa siyang pumunta ron.